Ang tanong ko po, bakit marami ngayong mga Katoliko ang tamad ng magdasal? O kaya, tanungin din po natin ang ating mga sarili. Kayo po ba? Faithful kayo sa inyong prayer life? O gaya po ng sinasabi ko, may prayer life tayo, pero emotion lang po. Kapag kailangan lang, o kaya kapag nandito tayo, magdarasal tayo. Pero hindi natin nakikita, wow, gift pala itong prayer life. And life is prayer. At hinihingi sa atin ng Ebanghelyo, pag magdasal ka, hindi lang dasal, persistent, makulit, ika nga, at humihingi talaga mula sa kaibuturan ng ating puso. Bakit tayo tinatamad magdasal? Siguro po, marami na tayong mga alalahanin, marami tayong distractions, at lalong-lalo na ngayon, marami tayong ginagawa, marami tayong iniisip. Kaya kung minsan, list na lang yung pagdarasal. O kaya po, tanggapin natin, mas may panahon po tayo ngayon sa ating mga gadgets, sa ating mga social network media. Kung magkaroon po kayo ng time, suriin niyo po ang 24 days niyo po ha. Ilang oras ba ang exposure ninyo sa inyong social media, sa inyong YouTube, sa inyong Facebook, sa inyong gadgets? Mga siguro 14 hours, 16 hours, may exposure kayo sa inyong internet. Kaya tingnan niyo po yung mga mata natin. Makapalang eye bags. Kung minsan po, tingnan ang mga mata natin, pagod. Pero tanungin ko po, sa 24 hours na meron po tayo sa isang araw, ilan ang oras para sa pagdarasal? Ilang oras? Well, tanggapin po natin, dahil nga exposed tayo at maraming distractions, hindi na natin iniisip. At napapansin po natin, itong persistent prayer na sinasabi sa Ebanghelyo, nawawala yung kanyang tibay, nawawala ang kanyang kinang, at talagang totoo, dahil po nagiging mechanical na lang kung minsan yung ating dasal. Ang hinihingi po sa ating prayer life, dapat kapag tayo nagdarasal, pumapasok tayo sa isang totoong relasyon na ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos malapit sa atin at buhay siya. Kaya naman, kapag tayo ay nagdarasal, damang-dama natin, kahit tayo ngayon, kung minsan pagod na pagod, kahit kung minsan wala tayong gana, pero alam natin, may isang Diyos, Hesukristo, nakikinig sa ating dasal. Sabi po ng aming santa na si Santa Teresa de Jesus, ang pagdarasal ay isang relasyon sa Diyos, na ang relasyong ito ay nakaugnay sa malalim na pagkakaibigan at tayo ay nagkakaroon ng madalas na engkwentro at tayo ay nakakapaniig sa Kanya dahil mahal tayo ng Diyos. It is an intimate friendship, sharing between friends, taking time to be alone with God whom we know love us. Ang ganda ho, di ba? Ang prayer, date pala yan. Ang prayer, napaka-konkretong dasal para lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Napaka-importante na palablabin at higit sa lahat, kahit po kung minsan tinatamad tayong magdasal, kahit kung minsan wala tayong rason para magdasal, kahit kung minsan wala tayong ganang magdasal, persistent pa rin ang ating pagdarasal. Life is prayer, and prayer is power. God dwells in our hearts. Klara po yun. Dito sa first reading, kung nakinig po kayo ng maayos, si Moses bilang propeta, tinataas niya po ang kanyang kamay para
ipagdasal ang Israelita para manalo laban sa mga kalabang Amalekita. Kaya lang napansin, dahil po kapag tinataas niya, nangangawit din po siya, tao din siya, no? Kapag nangangawit siya at yung kamay niya ay bumababa, natatalo ang mga Israelita. So ang dasal niya hindi nagiging powerful. Buti na lang po, kapag siya ay nangangawit at nahuhulog na at napapagod, may community, Aaron and Hur, na tumutulong para itaas ang kanyang kamay at para magdasal para sa kanya, para sa tao. Brothers and sisters, ito po ang sikreto. Kung kayo po ay tinatamad magdasal at walang ganang magdasal, salamat sa Diyos. May mga pamilya tayo, may mga magulang tayo, may parokya tayo, may simbahan tayo na tumutulong sa atin para magdasal. You are not alone. You will never be alone. Brothers and sisters, lagi po tayo kapag may problema at sa ating pagdarasal, alam natin na bibigatan tayo, pero meron tayong kasakasama na nagdarasal. When 2 or 3 are gathered in Jesus' name, powerful po yan. Kaya maganda po na kapag kayo ay tinatamad ng magdasal, sana naman ang pamilya natin, ang ating mga kapatid, ang ating mga kaparokya, maintindihan natin at matanggap sila din ay nagdadasal para sa atin. Sa ikalawang pagbasa, napaka-importante at klaro din kung po kayo ay malinaw na nakikinig. Saint Paul, sa sulat niya kay Timothy, kung kayo ay gustong maging malalim ang pagdarasal, magbasa po kayo ng Bible. Buksan niyo po ang Bible po ninyo. Alam niyo po, ang Bible ay hindi sa mga born again lang o sa mga ibang sekta. Napapansin po natin, ang mga Katoliko hindi nagbabasa ng Bible. Buksan niyo po ang Bible ninyo para naman, kasi po, ang linis-linis ng Bible po natin, no? Talagang wala akong kagalos-galos kasi di natin binubuksan. Alam niyo po ba ang mga nasa Bible, lalo na yung Psalms at saka yung mga sa New Testament, prayers po yan. Kapag may problema kayo, kapag may pinagdadaanan kayo, buksan niyo po ang Bible ninyo. Kahit kayo kuminsan tinatamad, magbasa po kayo at magdasal, makakapasok po kayo sa spirit of prayer. And the Word of God, brothers and sisters, napaka-konkretong, matibay, powerful to help us. Kaya walang rason para tamarin magdasal. Walang dahilan para tamarin magdasal. Dahil tinutulungan na nga tayo ng ating mga kasamahan para tayo magdasal, di tayo nag-iisa. Meron pang Word of God. At dito sa Ebanghelyo, may Diyos na, alam niyo po, ang Diyos natin nakikinig lagi sa ating mga panalangin. Tayo lang po ang sumusuko. Dito po, meron nga ditong huwes, no? Hindi naniniwala sa Diyos. At talagang, siya? Walang time para tumulong ng ibang tao. Pero ang ginawa niya dito, dahil makulit yung byuda, pinupuntahan lagi siya, makulit, may request, may prayer request. Para bigyan siya ng hustisya dahil may kaso siya at bigyan siya ng favor response. Sabi niya, sige na, para di ako makulitan. Sasagutin ko na siya, bibigyan ko siya ng favorable response sa kanyang makulit na request. Sabi ng Ebanghelyo, kung ito ngang walang Diyos na huwes, na judge, na kulitan, ako pa na Diyos, na Ama, na alam ko ang pangailangan ng aking mga anak, hindi ako makikinig sa aking mga anak. Brothers and sisters, ito po sana ang palalimin natin at i-rediscover uli ngayon. Life is prayer. Prayer is life. Bilang panghuli po, ako po, kahapon po, nag-bless ako ng bahay at pumunta po ako sa isang subdivision. At pagpasok ko sa subdivision, dahil hindi ko alam ang chapel, tapos, hindi po pala, misa sa patay, no? Misa sa patay.
Tapos, siyempre, subdivision, pasok po ako sa gate, may guard doon. Tinanong ko, Manong guard, nasan po yung chapel? Nasan yung bisitas dito? Tinuro ako, yun po chapel, bisitas. Nagbibiro ka ba? Mormon yan, sabi ko. Kasi po yung tusok-tusok na Mormon yan, sabi ko. Hinahanap ko, Catholic chapel, Catholic church. Tapos, Katoliko ka ba? Sabi ko. Itong subdivision, security guard ka, hindi mo alam ang chapel dito. So, hindi niya alam. Hindi ko po alam kasi po, bago po ako Tinanong niyo yung kasamahan niya. Nasaan ba yung Catholic chapel dito? Kasi Katoliko, si Father. Doon sa 4th Street. Doon pa. 3 ang chapel dito. Chapel ng Mormon, chapel ng Born Again, at chapel ng Katoliko. Doon po sa 4th Street. Tinanong ko yung guard, Katoliko ka? Opo. Nagsisimba ka ba? Sabi ko, pasensya na po, nagsisimba ako pero ngayon po hindi na kasi busy po talaga. Ganyan. Alam mo ba kung saan ang chapel? Dapat alam mo kasi dito ka subdivision. Bago lang po ako. Sige sabi ko, magsimba ka pag may time. Mga kapatid, medyo nalungkot po ako doon dahil hindi nila alam yung lugar panalanginan. Yung lugar, yung simbahan kung saan konkreto tayong nagdarasal. Nakakalungkot, maraming mga Katoliko, alam nila kung saan ang lugar ng mga mall. Alam nila kung saan ang lugar ng McDonald's. Alam nila kung saan ang lugar ng Jollibee Kalulot. Pero hindi nila alam kung saan ang kanilang parokya, kung saan ang kanilang bisitas. Hindi nila alam kung ano ang pangalan ng kanilang parokya. Kasi hindi sila nagsisimba. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Katoliko kang nasabihan, pero hindi mo alam ang pangalan ng parokya mo at hindi mo alam kung saan ang inyong simbahan. Pero alam mo kung saan ang McDonald's, alam mo ang SM, alam mo kung saan ang mga resort dito sa Barangay del Rosario. Nakakalungkot. Kasi hindi tayo nagsisimba. Yun po, dapat alam natin ang lugar dalanginan. Konkreto, ang parokya, ang bisitas, ang simbahan. At natutuwa po ako dahil dito maraming kabataan ngayon, Gen Z, alam nila kung saan ang kanilang parokya at sila ay nagdarasal dito. Pangalawa, ang konkreto pong lugar dalanginan para persistent prayer, ang tahanan natin, ang pamilya natin, ang pamamahay natin. Nag-bless din po ako ng bahay. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako. Dahil pagpasok ko pa lang sa bahay, nakita ko na po yung kanilang maliit na altar. Para pong maliit na chapel yung bahay. At ang ganda, kahit yung maliit na bahay, yung kanilang patronan doon, Santo Niño, si San Pedro Calungsod, Santa Cruz, nandun po. Happy po ako. Dahil magbe-bless ako ng bahay at nakita ko yung altar doon sa kanilang bahay. At ito po ang talagang na-bless ako at tuwang-tuwa ako. Nung bine-bless ko yung bahay, nandun lahat yung mga anak, nandun lahat ang mga miyembro ng pamilya. Ang totoong blessing, ang totoong dalanginan, ang totoong prayer kapag sama-sama at nandun lahat. Bakit po? Ngayon po, ako po'y nalulungkot kapag pumapasok ako ng bahay o kaya mag-bless po, napansin ko po, yung mga kabataan, magmamano lang po yan. Tapos pagmano, mag-cellphone na ho yan. Tapos pupunta sa side, habang kami nagdarasal, ayun, cellphone. Tapos, naubos ang 30 minutes, ang mga kabataan, salamat naman po at nandun din, Yung mga iba, papasok na ng kwarto. Ang kaharap ko lang po, kung minsan nanay, tatay, lolo, lola, pero yung buong pamilya na dapat i-bless ko, wala. Ganito po ang nangyayari. Pero doon po sa bahay na yon, kahapon,
kasama kong nagdarasal. Walang gadget at hindi disrespectful ang mga kabataan. Kaya lang iwan yung kanilang mga gadgets. Nagdasal ng sama-sama. Kaya naman, yung totoong blessing na-achieve. Kasi po, kabastusan, lalong-lalo na po sa mga kabataan dito. O kaya wag na natin mga kabataan, mga nanay, tatay, no ho? Ilang minuto lang, kausap mo, tapos cellphone na. Kapag kausap nyo, kaharap nyo ang isang tao, pwede ba iwan nyo muna ang cellphone ninyo? At kung mag-ring yan, mag-excuse po kayo. Hindi po kayo ay titingin at kayo nagte-text, nakikipag-usap. Kabastusan po yan. Lalong-lalo na kapag tayo nagdarasal. Pag tayo nagdarasal, persistent prayer. Blessings come sa tahanan natin kapag binibigyan natin ng respeto at importansya. Pangatlo, medyo mahaba na ho, no? Ang konkretong dalanginan, papasok po ang November 1, ang sementeryo. November 1, October 31, kahit po weeks before noong October 31, November 1, November 2, buong month ng November, pag kayo po ay pumunta sa sementeryo, huwag po tayong mag-TikTok muna. Huwag muna tayong mag-picnic. O kaya, huwag po tayong mag-Instagram muna o mag-social media. Dasal muna po tayo. Dasal muna po tayo. Magsindi muna kayo ng kandila, maglagay ng bulaklak, at bilang pamilya, magdasal. Lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng dasal. And blessing din po yan. Habang sila pinagdarasal natin, sila din po ay tumutulong sa atin, ipagdasal tayo. Tatlo po ang sacred space na kailangan nating i-nurture, i-develop para sa ating pagdarasal. Una, ang simbahan, ang bisitas, ang parokya. Kilalanin po ninyo ang parokya. Shame on us kapag hindi po natin alam ang pangalan ng ating parokya. Shame on us kapag hindi rin natin alam kung saan ang inyong parokya. Pangalawa, kailangan po ang tahanan, ang pamilya, ang konkretong lugar ng ating buhay panalangin. Si mama, si papa, lahat po nagdarasal. Mga kapatid, kahit po ang mga katulong, kahit po yung mga aso po ninyo, mga alaga po ninyong manok, pusa, nagdarasal din po yan. Sama-sama po tayo. At pangatlo, sa mga lugar na kahit saan kayo magpunta, gaya ng sementeryo, tayo po ay magdasal. Brothers and sisters, life is prayer. Prayer is power. Prayer is a blessing.